Isang maluwating pagbati para sa iyo, Leo, no? O dakilang Leo, hari at reyna ng zodiac. So, handa na ba ang iyong puso para sa iyong love story na kasing liwanag ng araw, no? Sa susunod na 60 araw, ang iyong paglalakbay sa pag-ibig ay dapat na maging kasing drama, kasing tapang, at kasing init ng iyong flaming heart. Ayan, ganda ng intro ko, no? So, healing tayo ng gabay, no? Na magpapakita sa iyo kung paano ka magliliwanag ng mas matindi sa iyong mga relasyon at kung paano mo maakit ang ultimate na paghanga at pagmamahal na nararapat sa iyo. No, nakita mo ang iyong reading, napakaganda lahat, no? I hope na in-enjoy po ninyo ang iyong journey ng itong October pa, no? Hindi pa naman tapos ang October. So, ito yung gagamitin po natin, 60 days spread, no? Ang paglalakbay ng iyong puso, no? So, medyo layo nyo lang po ang inyong phone sa inyong tenga, at tanggalin nyo po headphone nyo, at magki-cleanse lang po tayo, no? Ayan, thank you, Father, thank you, Jesus. Okay. Ngayon, tanggalin mo po ang mga old energies with God sa aking space at sa kanilang space. Gabayan mo po ako. Gamitin mo po ako para maibigay ang kanilang mensahe. Linisin mo rin po ang kanilang espasyo. Ilayo mo po sila sa mga kapamakan, sakit. Nawa, bibigyan mo po sila ng muling araw. At nawa po magkaroon sila ng kaliwanagan. Okay, ayan. So, titingnan na natin, no? Ang regal na paglalakbay ng puso ni Leo, no? Sa next 60 days. Para sa single at sa dating at in relationship, ito, no? So, ihanda ang iyong mga puso sa pagtanggap, isip, no? Para po lalo nyong maintindihan at maging ma-enlight kayo sa inyong journey, no? Sasabihin, gagawin po natin ito very detailed, no? So, start na po tayo. Ito yung kung ano ang vibe ng kanyang journey spirit guide sa susunod na 2 buwan. Anong vibe ng kanyang journey sa susunod na 2 buwan? Ano po ang kanyang pangkahalatan na vibe, spirit guide? Okay, spirit guide, ano magiging dominant na energy at tema ng kanyang romantic stage? Ito ba tungkol sa self-expressions or attention, spirit guide? Pangkahalatang vibe sa susunod na 2 buwan kay Leo. Chariot. Wow, very nice. Chariot. Alam na alam mo, no? Alam na alam mo. Okay, ang kanya naman pong oportunidad at pagbabago na darating sa kanya. Ano yung mga major events or grand passion na magpapainit sa kanyang puso, spirit guide. Parang ito yung gasolina mo, no? Parang ganun po. Spirit guide, please. Ayan, dalawa. Kunin natin yung dalawa. Ano naman po ang hadlang na kailangan malampasan ni Leo sa journey ito? Ano po ang hadlang o challenge na kailangan ni Leo para malampasan ang mga ito, spirit guide? Anong ego or issue o need na attentions na kailangan niyang bitawan, spirit guide? Ano pong mga ego at challenge na kailangan niyang bitawan?
Ano pong ego? Oy, oy, oy. Page of Wands. Ang lakas at aksyon, dapat niyang gamitin para magtagumpay, Spirit Guide. Ang lakas at aksyon, dapat niyang gamitin para magtagumpay. Anong generous at courageous na hakbang na kailangan gawin para sa kanyang pag-ibig, Spirit Guide? Naku, ang daing ito. Isa lang. Ang lakas at aksyon na dapat niyang gamitin para magtagumpay, Spirit Guide. Choices yan, no? Two of Wands. Ano naman po ang lessons na matututunan niya sa journey ito? Ano po ang outcome at lessons na matututunan niya sa journey ito, Spirit Guide? Devil in reverse, no? Sige, kuha tayong dalawa. And kukuha na rin tayo ng Love Oracle, no? Mensahe nila is very powerful, no? Sila yung magbibigay ng gabay sa iyo sa iyong journey, no? Para po kay Leo, Spirit Guide, para po kay Leo. Uy, transformations and freedom. Dalawa na kaagad binigay sa iyo, no? Transformations, talagang gabay na gabay ka, no? Transformations and freedom. Meditate. Mamaya na natin pa-meditate. So, kung meditate yung mga picture, no? Ang ganda, nasa lotus ka, bigla kang umaahon. Ayan. Sa journey iyan, makikita mo, parang yan yung outcome mo, parang new persons ka. And then, itong nag-aalab na puso, no? Ayan. So, mamaya, titignan natin yan. Babasahin natin po mamaya yan. At syempre, kuha tayo ng Romance Angel Guidance. Okay, Spirit Guide, para po ito kay Leo. Para po kay Leo, ano pong mensahe para sa kanya? Sa kanyang journey ng 60 days. Mensahe po. Okay, mensahe po para kay Leo at gabay, Spirit Guide. Playfulness daw, Leo. Leo, playfulness ang pairalin. Okay? Then, kuha pa tayo ng isa. Ito yung soul bond, no? Soul connections. Pag kayo dalawang nagkatagpo, no? Ang journey ng kanyang puso, single, in a relationship, or dating kayo, no? Ayan, ito yung pinakagabay nyo. Spiritual, parang spiritual side mo naman ang inaano sa'yo, no? Ini-awaken. Let's see, let's see. Okay, no? So, napaka-intense, no? At action-packed na spread para sa iyo to, Leo. No? Ang mga baraha rito yung actually nagpapakita ng parang isang malakas na drive at isang malaking emotional na no? Na social clean up na kailangan gawin. No? Kagaya na to, bakit nag-aalab, very napakalakas, very intense actions kagaya nito, no? Itong nakita nyo, no? Nag-aalab. Parang major liberations, no? Ang napipick up ko dito. Okay, so ito yung detalye, no? So I will tell you every detail para makita natin dito. So, ito yung paglalakbay mo, meron kang pinaka-vibe na sinasabi. Ito yung pangkalahatang vibe na susunod na 2 buwan mo, no? Meron kang chariot, which is beautiful. Ang pangkahalatang vibe mo, ito yung sabi natin na ito ay yung puno ng forward motions at determinations, no? At self-control.
no? Ang vibe ay ito yung tungkol sa pagkapanalo o pagkuha ng control sa iyong love life na, no? Kumbaga, you are controlling your own love life, hindi na kailangan ng mga desisyon ng iba, kundi sa'yo, no? Ito rin yung sabihin natin, may matinding drive ka na abutin ang isang layunin sa pag-ibig, no? Ikaw yung sabihin natin, ikaw yung nagda-drive ng iyong sarili, no? Ito yung success na nakasalalay sa iyong focus at willpower din, no? Kagaya nung Aries, like na fire, no? Ang Leo ay lumalabas dito sa iyo, no? Parang ito yung energy na to na nakikita natin. Nakasalalay dito na ang iyong focus at willpower, no? So, parang kapares ng Aries like na fire, di ba? Pero Leo ka, ito yung parang sa'yo lumalabas, no? Maganda, nakukuha mo na. Ang ganda, very driven, no? Sabihin din natin sa mga single or dating, parang ikaw yung aggressively na nagpo-pursue ng isang romantic goal mo, no? Halimbawa, commitment o in-next level ang relasyon ninyo, no? So, sa mga may relationship naman, ikaw at ang partner mo actually ay may parang sabihin natin nagko-commit ng na abutin ng isang major na milestone ninyong dalawa, no? Halimbawa, yung mag-move in kayong dalawa or ayan yung pag-aasawa or sabihin natin mag-focus kayo sa mga goal na ito na parang gusto nyong magkaroon ng bahay, no? Parang ganyan yun sa mga nasa relationship, no? Sa mga dating, parang gusto nang magsama, parang gusto nang i-upgrade ang inyong relationship na ikaw mismo ang nagpaplano, Leo, no? Ikaw ang humahawak, no? Which is beautiful. And then, ito naman yung pinakamalaking pagbabago. Opportunity na darating sa'yo, kagaya ng Three of Cups in reverse dito, no? At ang Page of Swords, no? Parang ayan, natapon, no? Three of Cups, natapon ng natapon ng ang pag-ibig. Kumbaga, ito yung pinakamalaking pagbabago na darating sa'yo. Ito yung conflicts na opportunity actually, no? Dahil parehong reverse siya, no? Pares na reverse na lumabas. So, ang opportunity nito yung matatagpuan sa pagre-resolve ng social at emotional drama at confusions dito na, no? Confusions kasi Page of Swords siya, no? Sa thinking, ngayong pag-iisip. And then, ito naman about social, gatherings, about social, lalo na may mga, sabihin natin, Three of Cups to, ayan yung mga third party din, no? Pero ito yung opportunity ng pagbabago, ito yung isang conflicts, no? Kumbaga, ang Three of Cups reverse, ito yung opportunity sa pag-alis ng superficial na social circle mo. O sabihin natin love triangle or excessive partying na nakaka-drain din sa'yo, no? Sa Three of Cups in reverse. Ito rin yung sabihin natin pag ang Page of Swords na sinasabi na ito yung opportunity, ang pag-iwas sa mga gossip or sabihin natin immature conflict at unnecessary criticism din, no? So, ito yung pagkakataong maging mature at linisin ang social life mo, no? Ayan. So, ang biggest breakthrough mo rito actually, ang dumikit. Nakikita natin dito, ang pinaka-biggest breakthrough mo ay yung pag-iwan sa toxic at social environment. Parang lumalayo ka rin, no? Sa mga ganyang style at sa mga ganyang kaibigan, no? So, parang sabihin natin, lumalayo ka rin sa toxic social environment, no? Sa sandaling linisin mong ang entourage mo or ang space mo, no? O parang nakikita mo magsisimulang mag-flow ang pag-ibig, no? Diyan mag-start na mag-flow. So halimbawa, no, pilit mong iwanan nga itong mga friends na to na toxic sa relationship mo. Ibig sabihin, sila rin yung na masyadong say sa person na nanliligaw sa iyo o sa asawa mo, no? So talagang nagkakagulo kayo na nagkokos ng gulo sa inyong mag-asawa o sa inyong ka-date o sa iyong sarili, no? Parang medyo maraming pinapakilalang mga hindi maganda, yung mga bisyo, inom, disco, too much partying, parang lumalayo ka at parang you're cutting, no? Opportunity mo yan sa next 60 days mo na iwaglit or itapon, no?
kumbaga, pilit mo ring iiwan din na nakikita natin dito ang mga friends na toxic sa relationship mo. So, iiwasan mo rin yung isang sitwasyon kung saan may third party o rivalry ka, no? So, which is beautiful, no? Na magagawa mo daw yan sa 60 days na yan, no? Opportunity mo yan na you could easily leave them. You could easily leave behind those toxic friends. At ang pagiging magulo ng isip pagkalito, nagkukos dyan eh, because that is too much drinking, no? Hindi ka medyo nakakapag-isip, hindi nagkaklaro ang mind mo. So, parang babawasan mo or ikakat mo ang ties sa mga ganyang bagay, no? Sa ganyang sitwasyon, no? And then, nakikita mo rito, meron kang hadlang, challenge, na kailangan mo lampasan. It could be also, the page of wands is here, no? Ang challenge mo ay actually yung pagiging impatient at restless. Or sabihin natin, lack of follow-through ka. So, ang page of wands, ito yung starter, no? Pero hindi finisher. So, maaari kang magsimula ng maraming project or sabihin natin, makipag-flirt ka o makipag-date ka, pero hindi mo ito tinatapos. Once na date mo, Leo, ayaw, parang may nakita ka na turn off ka, ayaw mo nang bigyan ng pangalawang chance. No? May kilala akong ganyan. May kilala ako, sister ko, ganyan. No? So, nakikita mo rito, ang page of wands kasi nga, ito yung magaling sila magsimula. Then, pero hindi finisher talaga. One ba, since na this is pag-ibig, sabihin natin, mga single, ayan, kunyari, sige, magpapa-beauty para, ayan, magpapaligaw na raw siya. O kung lalaki ka, ayan, manliligaw na raw siya. Medyo may tawag lang ng konting barkada. O, lika na, dito na tayo. O, parang, kaya yan yung nakikita ng Three of Cups. Alika, inuman na tayo, huwag ka na makipag-date. O, di natitigil ka ng natitigil na antalang journey mo sa pag-ibig, ang journey ng puso mo, no? So, waiting na naman si puso, no? Kasi, imbis na, parang gano'n, ganyan ang style ng page of wands. No? So, nakukuha niyo po ba ang ano? So, maari ka rin, sabihin natin din, no? Sa isang flirtations din, pero hindi mo ito tinatapos. Yung ambawa, yan nga, yung makikipag-date ka sa mga dating, makikipag-date, tapos wala, minsan, parang hindi mo nagustuhan ng looks niya, ang passions niya, ayan, ano ka na, no? Parang wala nang second time. Parang gano'n, no? So, ito daw ang iwasan mo, kilalanin mo, no? Page of wands ang style na yan. So, sa mga sabi natin, no? Kailangan mo lampasan ang need mo na panandaliang excitement lang. At mag-commit ka rin sa visions mo na, no? Ang enthusiasm ay nagiging distractions, no? Always remember that. Ang enthusiasm is very destructive, no? Halimbawa, masyado kang excited sa prospect ng new relationship, pero mabilis ka ring nawawalan ng interest kapag humingi na ng commitment sa'yo. Parang, ayoko na. Pag nagseryoso na, umuurong ka minsan, no? So, yan, iwasan mo ang ganyang style na, yan ang style ng page of wands, no? Ikaw siguro to kasi this is fire sign din, yun, no? So, ayan. So, sometimes it's destructive, no? Tatandaan mo. Ang bawa sa mga single, no? Ayun nga, masyadong excited, no? Tapos pag uurog naman, no? Excited makipag-date. Ayan, sa mga single ha, excited makipag-date. Ayan, mayroon lang nakitang magandang damit dun sa stall. No? Yung magtatagal mamili, yung mag-shopping ng mga damit. Okay lang yan, okay lang yan. Pero mayroon kang ka-date eh. Merong nag-aantay na date mo eh, no? Hindi mo nasisiputin. Pag nagustuhan mo yung TV, nagugustuhan mo yung laro mo sa game mo, ayaw mo pantala, no? Parang ganon. Hindi mo tinutuloy. Una lang excitement mo, no? Nakukuha niyo po ba? Sa mga ano naman, sa mga in relationship naman, madali kang mainip, no? At naghahanap ng next adventure ka agad, no? Salip na in-nurture ang relationship mo, no? Nakuha mo na, in-nurture mo yan. Diyan, kayong dalawang mag-adventure, kayong dalawang lumikha ng panibagong excitement at adventure sa buhay niyo, no? Ayan, nakukuha mo ba? Leo, ayan. Okay, so ang lakas mo naman, ang aksyon na dapat mong gamitin para magtagumpay ka, Leo, no? Ito ang Two of Wands, naka-reverse, okay? So, ang aksyon at ang lakas ng Two of Wands in reverse ay nagpapahiwatig sa iyo ng sabihin natin, no? Parang ang lakas is nito yung pagiging present at pag-alis sa indecisions or delay, no?
kumbaga, medyo may kadelayan ka or bagal na tayong nakikita rito, no? Nag-stop, kumapit sa ano no, parang ganon. Parang indecisions o delay. So, ang action na kailangan mo ay ang iwan ang limbo state at gawin na plano mo ngayon, no? Kasi nga parang, because this is two of wands that is delayed, no? So, iwanan mo ang sobrang pagpaplano rin o pagiging stuck sa comfort zone mo, no? Lumabas ka rin, no? Total, sinabi ko na na-stuck ka kasi parang komportable ka na dyan sa ginagawa mong style na ito, no? Yang parang page of wands, komportable ka na sa ganyan eh. Panandali ang excitement tapos pag ayan na is ayaw na. Hindi na mo na ipifinish. No? Page of wands. So, nakikita mo rito, yun ang action na, kumbaga ito yung sinasabi na make an actions na kailangan mo na. Iwan mo na yung limbo. Gawin mo na yung plano mo ngayon. Parang ganon, no? Iwan mo yung sobra ding masyado kang nagpaplano at pagiging stuck, no? Gamitin mo yung drive ng chariot kasi meron ka, gamitin mo ito, napaka-excited, napakabilis, no? Ito ang meron kang vibe na, no? So, yan daw ang gamitin mo sa journey mo within dito sa susunod na 2 months, no? So, pumili ka ng isang path at mag-commit ka dito. Mag-commit ka. Pumili ka, choose, pick, no? And commit. Yan, ang ganda. Choose, pick, and commit. Choose, no? Then pick it. And then, commit. Ayan, ang ganda naman, Leo, ha? Kita mo, ha? Kung ano na pumapasok sa ano ko. So, gumawa ka ng definitive, no? Gumawa ka ng, sabihin natin, definitive move din. Hayaan ang partner mo na malaman ang real intentions mo at iwan mo na yung date na hindi serious. Halimbawa, sometimes, no, may kakilala po ako, no, Leo siya, halimbawa, no, Leo siya, makikipag-date siya, pero marami siyang isasama. Yung buong pamilya niya, isasama niya, no, isasama niya para libre na yung dinner nila, no, yung mga ganyang style mo, Leo, parang gano'n nakikita ko dito. Makikipag-date for the sake nga na, yun, kakain, no? Parang, malibre ang mga barkada. Isasama pa mga barkada. Huwag ganon. Kumbaga, yung puso mo muna pasiglahin mo. Magseryoso ka na. Yan ang sabi. Kahit 60 araw lang, no? Ang sabi sa Leo. Because, nakikita natin dito, gumawa ka ng definitive move. Hayaan mo, sabihin natin, pumili ka at mag-commit ka, no? Hayaan mo ang partner mo rin na malaman ang real intentions mo, no? Iwan mo na ang date na hindi serious, okay? Ayan. So, ito ang pangkalatang kinalabasan ng matututunan mo, no? Sa 60 sa susunod na 2 buwan. Ang Devil in Reverse lumabas sa'yo at 5 of Swords in Reverse, no? So, ito yung 5 of Swords in Reverse. So, kinalabasan nito actually, isang napakalaking victory at liberations ang nakikita natin, no? The Devil in Reverse dito, actually ito, no? Ang biggest lesson mo ay ang paglaya mo mula sa toxic attachment. Kagaya nakita natin sa biyahe mo, no? Itong toxic attachment na sinasabi. And lumabas yan daw ang natutunan mo. You cut it, ang galing. No? Ang galing-galing. At ito yung toxic attachment at addiction or obsession o self-imposed na chain na matututunan mo sa tunay na freedom mula sa fear at materialism sa pag-ibig. Nakukuha mo na? Ayan. Ayan yung chain, no? Yan, natanggal mo na. At maganda ang devil kapag naka-reverse po, no? Ayan. So, kita mo? Kumbaga, pag hindi naka-reverse siya, tignan mo, naka-bandage ka pa rin sa mga toxic energy, toxic friends, no? Mga bisyo or mga ano, pero dito, matututunan mo daw makawala. Tanggalin ang bandage na yan. Itong Page of Swords at ito ring Three of Cups na yan na sinasabi. At itong Page of Wands din, no? Talagang talagang matatalo sila, no? Dahil mayroon kang free will dito na nakikita, no? You have a free will. Kumbaga,
ang fear mo rin at ang pagiging materialism din sa pag-ibig, no? Ito naman ang Five of Swords dito. Ito yung pagtapos ng conflict or defeat na sinasabi, no? Tignan nyo pag naka-upright siya, no? Means, ito yung sabihin natin na parang kala mo nanalo siya pero talo rin, no? Pero mabuting ganyan, naka-reverse siya. Parang sabihin din natin na ang matutunan mo rito, yung pagkatapos ng conflict at defeat o resentment, kinalabasan ay yung nagpapahiwatig ng peace at healing at honorable resolution. Nagiging patas ka. Matututunan mo ang pagiging patas, pagiging balance at harmonize, no? Matututunan mo rin syempre na i-respect mo rin yung kumbaga and give importance sa presence na. Halimbawa, yan nga sa mga ka-date mo, no? Matututunan mo ang tunay na power mo na nasa freedom, transformation, pagiging peaceful dyan na ikaw ay lalabas mula sa 16 araw na ito na free mula ang bagay na nagdadrag sa iyo sa pababa. So, parehong emotional at social, no? Parang ito, emotional at social, no? Ibig sabihin, ito ang lesson sa 60 days na journey mo, nak. No? Kung makikita pa, dagdag pa para lubusan mo maintindihan, Leo, ang Romance Angel Guidance din nagbigay dito ng kumbaga, ang playfulness. Ito yung remedy daw sa challenge mo dito sa Page of Wands, no? Page of Wands dito at ang Two of Pentacles Two of Wands in reverse, no? Ayan, kita mo? Ito ang gagamitin mo lang. Laruin mo lang, just be playful, lang sabi, no? Kumbaga, Leo ay very natural playful eh. So ang challenge mo yung pagiging too serious or too restless, no? So, ang playfulness ay nagpapayo na panatilihin mo ang lightness sa journey mo, no? Huwag gawing life or death ang bawat decision mo, no? Two of Wands in reverse dito na nakita natin, no? Ayan. So, ang fun of laughter ay magpapadali sa'yo sa paglaya mo mula sa toxic social environment, no? Ayan, no? Ginagabayan ka ni Romance Angel din, no? Ayan, So, talagang mapag-ano yan mo yan. Kumbaga, malalagpasan mo lahat. No? Kumbaga, sundin mo lang ang mga advice na to. Ayan, playfulness. But you have your own free will, guys. Pero ito yung Romance Angel Guidance na maganda, walang mawawala, no? So, ibig sabihin po, ang fun at laughter ang magpapadali sa paglayas ng paglayas mo, Leo, sa toxic social environment din. So, makikita mo rin na gamitin ang playful na energy mo para maging charming at hindi needy, no? Habang nagtatatag ka ng boundaries at limitations sa mga toxic na friends or sa mga toxic environment dito, no? So, kagaya din sa mga bisyo, no? Gamitin mo ang playful na energy mo para hindi ka maging needy. Makakatulong yan sa obsession. Kasi this is also obsessions, ang devil no? Na kumbaga, kaya natutunan mo yan, no? Naging needy, kumbaga, nawala ka sa pagiging needy, no? Ibig sabihin, naging charming ka, no? Ayan. And then, may oracle card pa tayo. Andito ang spiritual. Your spiritual journey, ayan na, magbibigin na. Because nakatanggal ka na sa bandage mo rito sa devil, nakukuha mo. So, ang connection ng oracle na ito, yung direktang nagpapaliwanag sa iyo, ang powerful na kinalabasan. No? Very powerful ang kinalabasan ng 60 days journey mo na. Naku, sana napanood mo to. Dahil ang connection nito, nakagaya ng Devil in reverse at ang Five of Swords in reverse, no? Very powerful dito, no? Ang spiritual journey will start. Beginning, it's the major liberations na nakita sa Devil reverse, no? Kumbaga, ang Devil reverse ay hindi lang physical, kundi spiritual, no? Kumbaga, ang cleanup sa social life mo, na Three of Cups reverse, yan yung at Page of Swords in reverse, yung bahagi ng spiritual evolutions mo, no? Makikita mo ang freedom, transformations, no? Tingnan natin. Kasi nakita ko na itong transformation. Ayan, no? Freedom and transformations, no? So, ang transformations din dito, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things, no? And then freedom, there's nothing stopping you. The path is clear if you want it to be, ang sabi sa freedom, no? Tignan nyo yung energy. Ayan, no? Para kung umalis ka na sa pagiging obsessed. Kumbaga, you are new, you are free.
You are not only just you are not only having some new beginnings spiritually, but also physically, no? Emotionally, everything, no? Matatransform sa'yo. Ayan, no? Pati relationship mo, your relationship with one another is about to deepen sa mga may relationship. Because love conquers, transform all things, no? And sa mga single, your relationship with yourself is deepening daw, no? Ayan, parang nagkaroon ka ng freedom sa dito sa mga devil na yan, na yung obsessions mo, yan ang matututunan mo sa journey mo. Ito yung buod ng kinalabasan ng lahat ng hard work mo at determination mo, no? Dito sa, ang determination mo na being charmed out na nakita natin dito, no? Kumbaga humantong sa ganap na transformations na, no? Ayan, tignan mo naman. Nag-aalab, new, no? Kumbaga sabihin natin, natututunan mo na yung pagiging free mula din sa fear of ego. Kasi fear at ego to, anak, no? Ang mga ultimate na reward sa love life mo, nak, no? Ang ganda, no? Kumbaga, transformations and freedom. Not only physical, na maiiwasan mo yan, magiging cleanse ka, matatanggal ang mga toxic mo, physically, yung mga detox mo, pati rin spiritually, nak, no? Lahat clean up. Parang meron kang spiritual evolutions dito, no? Very nice. No? So, makikita mo dito, no? Nakikita natin overall, sa 16 araw na ito ay ang iyong great escape, Miss Leo o Mr. Leo, linisin ang paligid. Gamitin ang drive mo, kasi ang drive mo, itong chariot, no? At putulin ang mga toxic at social ties, no? At mga gossip, iwasan din, no? Kumbaga, simulan mo na, act now. Itigil na ang indecisions at restlessness, no? Pumili ka ng isang landas o isang path at i-commit mo ang energy mo dyan. At huwag maging seryoso, gawing playful ang journey mo para hindi ka ma-drain sa mga drama dito, no? So, claim your freedom now, no? Ito yung sinasabi, claim your freedom. Ang reward mo ay ganap na liberations mula sa mga attachments, no? Dito sa mga yan, Devil in Reverse, sa Page of Swords, dyan sa Three of Cups, no? Pati dito sa Two of Wands, no? Yan ang freedom. Ikaw ay nasa simula ng isang pagbabago rito, spiritually, ng chapter ng pag-ibig mo. Kumbaga, ikaw ay nasa simula rin ng isang bagong spiritual chapter sa pag-ibig mo, na. Ang ganda, you're free. Ayan, no? Kita mo, talagang ano sila, no? Magkadikit, you're free. No? Magi-start yan sa 6 pagkatapos mo matapos ang journey na ito sa 60 days. Kasi malinis ka. You are clean as a baby. Parang newborn. You have a rebirth. No? Parang ganun po. Okay, Leo. I hope nagustuhan mo ang ating reading, no? At sana po is mag-share po kayo ng ating mga video. And Leo, thank you so much po sa inyong comment at sa patuloy na panonood, no? Kaya po motivate ako sa inyong no? Parang talagang niyo, very detailed ang ginagawa ko, no? At yung mga guidance po talagang swak na swak sa journey na inaano ninyo, no? Na kinakaharap ninyo o kakaharapin ninyo sa susunod na 60 days. So sana po i-share po natin, like and subscribe na rin po, and thank you na rin po sa inyong pag-hype at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po, no? At thank you rin po sa mga nag-like at nag-hype sa ating mga video. Thank you and God bless you po. Bye-bye po. See you po sa November reading natin, no? Ayan. Siguro after 4 days, di ba? Thank you so much sa'yo, Leo. Ayan. And Crosswatcher, thank you.